Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Emmanuel Santos, isang doktor na inilaan ang aking propesyon para sa kalusugan at kapakanan ng ating mga minamahal na senior citizen. Sa loob ng maraming taon, naging pribilehiyo ko ang makatulong sa aking mga pasyente na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng pagtanda. Ang aking focus ay hindi lamang sa pamamahala ng mga karamdaman, kundi sa pagpapayaman pa ng mga huling kabanata ng kanilang buhay. Ngayon, nais ko pong pag-usapan natin ang isang paksa na madalas ay ibinubulong lamang o mas masahol pa, lubos na binabalewala gayong ito ay fundamental sa ating sigla at kalakasan, ang intimasya pagkatapos ng edad na 60. Naitanong nyo na po ba sa inyong sarili kung ano talaga ang nangyayari sa inyong katawan, isipan at espiritu kapag ang intimasya ay unti-unting naglalaho pagtuntong ng edad 60? Tahimik nyo na lang po bang tinanggap na ang pagmamahal, pagnanasa at haplos ay malayong alaala na lamang bahagi ng isang kabanatang natapos na at isinara na? Sandali po muna. Dahil paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagsuko sa inyong sexual na sarili ay maaaring dahan-dahang nagnanakaw hindi lamang ng inyong kagalakan, kundi pati na rin ng inyong pisikal at emosyonal na kalusugan. Alam niyo po, ang usapan tungkol sa pagtanda ay madalas umiikot sa mga gamot, diyeta at mga pantulong sa pagkilos, ngunit halos walang nagsasalita tungkol sa kung paano mapapabilis ng paghinto sa sexual na aktibidad pagkatapos ng edad 60, ang paghina sa mga paraang hindi ninyo inaasahan. Hindi po ito tungkol sa iskandalo. Ito ay tungkol sa kaligtasan, kalakasan at pagpapahalaga sa sarili. At ngayon, bibigyan natin ng liwanag ang katotohanan ito ng may habag, bukas na isipan at malalim na respeto para sa inyo. Ang intimasya ay higit pa sa pakikipagtalik. Ito ay mahalagang senyales ng kalusugan. Maraming tao ang nag-aakala na habang tayo ay tumatanda, ang pakikipagtalik ay natural na nawawala na lang, na para bang ito ay isang kasiyahang pangkabataan lamang na walang lugar sa mga huling yugto ng buhay. Ngunit ang paniniwalang ito ay hindi lamang nakaliligaw. Ito ay posibleng makasama pa. Ang intimasya, lalo na ang pisikal at emosyonal na pagiging malapit, ay higit pa sa isang panandaliang luho. Ito ay isang mahalagang senyales ng kalusugan, koneksyon at emosyonal na kaginhawaan. Kung paanong sinusuri natin ang ating presyo ng dugo o binabantayan ang tibok ng ating puso, dapat din nating bigyang pansin ang ating kakayahan para sa intimasya. Bakit po? Dahil naaapektuhan nito ang lahat, mula sa ating immune system at antas ng stress hanggang sa talas ng ating pag-iisip. Pinapanatili tayong nakaangkla ng intimasya sa emosyonal na aspeto, aktibo sa pisikal at buhay sa espiritual. Ito ang tahimik na hibla na nag-uugnay sa atin sa iba at nagpapaalala sa atin na tayo ay karapat-dapat pa ring mahalin, mahaplos at magkaroon ng koneksyon. Kapag ang mga senior ay huminto sa pagkakaroon ng intimasya, ang kawalan ay madalas hindi lamang pisikal. Ito ay malalim na emosyonal. Maaari itong lumikha ng pakiramdam ng pagkakalayo, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili.
Ang muling pagpapaalab ng intimasya ay hindi tungkol sa pagsubok na maging bata muli. Ito ay tungkol sa pagbibigay pugay sa isang walang hanggang bahagi ng kung sino tayo. At marahil ang pinakamahalaga, ipinapaalala nito sa atin na tayo ay buhay na buhay pa. Ngunit ano nga ba ang nangyayari sa loob ng inyong katawan sa antas biolohikal kapag nawala ang mahalagang anyong ito ng koneksyon? Ang sagot ay maaaring makagulat sa inyo at baguhin ang inyong pananaw sa pagtanda. Ang katawan ay tumutugon sa haplos o sa kawalan nito. Ang pandamdam sa haplos ay isa sa mga pinakaunang sentido na ating nalilinang at nananatili itong mahalaga sa buong buhay natin. Para sa mga nakatatanda, ang pisikal na kontak ay hindi lamang nakakaginhawa. Mayroon itong tunay na epektong pisyolohikal. Kapag nananatili kayong sexual o pisikal na aktibo, ang inyong katawan ay tumutugon sa makapangyarihang paraan. Bumubuti ang sirkulasyon, nagre-relax ang mga kalamnan, at lumalakas ang koneksyon sa pagitan ng isip at katawan. Ito ay isang natural na paraan upang mapanatiling dumadaloy ang dugo, suportahan ang balanse ng hormone, at pasiglahin ang nervous system. Ngunit kapag nawala ang haplos, ang katawan ay tahimik na nagsisimulang magbago. Maaaring bumagal ang sirkulasyon, maaaring mabawasan ang tono ng kalamnan at ang ilang bahagi ng katawan, lalo na ang mga may kaugnayan sa intimasya, ay maaaring makatanggap ng mas kaunting oxygen at stimulasyon. Sa paglipas ng panahon, ang kakulangan sa haplos na ito ay maaaring mag-ambag sa mga issue tulad ng erectile dysfunction sa mga kalalakihan, vaginal dryness sa mga kababaihan, panghihina ng mga kalamnan sa pelvic floor, at maging paninigas ng kasukasuan dahil sa nabawasang pagkilos. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang senyales ng pagtanda. Sila ay mga hudyat mula sa isang katawan na namimiss ang pakikibahagi sa isa sa pinakanatural nitong ritmo. Mas kapansin-pansin pa natuklasan ng mga mananaliksik na ang palagiang pisikal na intimasya ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng fleksibilidad, balanse, at makatulong pa ngang maiwasan ang pagkahulog. Kapag huminto tayo sa pagkilos ng may pagmamahal at intimasya, ang katawan ay unti-unting humihinto sa pag-asa sa ganoong uri ng pakikipag-ugnayan at umaangkop sa pamamagitan ng pagbagal. Kaya ano pa ba ang nagbabago sa loob ninyo kapag huminto ang sexual na aktibidad, lalo na pagdating sa mga hormone na tahimik na humuhubog sa inyong kalooban, enerhiya at sigla? Ating suriin ng mas malapitan mga pagbabago sa hormone na mahalaga sa anumang edad. Maraming tao ang nag-aakala na ang mga hormone ay mahalaga lamang noong kabataan, ngunit malayo po iyon sa katotohanan. Pagkatapos ng edad 60, ang inyong katawan ay umaasa pa rin sa maselang balanse ng mga hormone upang mapanatili ang enerhiya, kalidad ng tulog kalooban, lakas ng buto at maging ang kalusugan ng puso. Kapag huminto ang sexual na aktibidad, ang balanseng ito ng hormone ay maaaring magsimulang magbago ng mas kapansin-pansin at madalas sa mga paraang nakasasama. Sa mga kalalakihan, ang antas ng testosterone ay maaaring bumaba ng mas mabilis na humahantong sa pagkapagod, pagiging iritable, pagbawas ng mas ng kalamnan, at isang kapansin-pansing
pagbaba sa motibasyon at kumpiyansa. Sa mga kababaihan, ang antas ng estrogen ay maaaring bumulusok na maaaring magpalala ng mga sintomas tulad ng hot flashes, pagpapawis sa gabi, vaginal dryness at pagkawala ng buto. Ngunit hindi lang iyan. Isa sa mga pinaka napapabayaang kahihinatnan ng pagkawala ng intimasya ay ang pagbaba ng oxytocin na kung minsan ay tinatawag na love hormone o cuddle hormone. Ang hormone na ito na inilalabas sa timpul ng mapagmahal na haplos o sexual na aktibidad ay may malaking papel sa pagpapakalma ng nervous system, pagbabawas ng stress, at pagpapahusay ng emosyonal na ugnayan. Kapag bumaba ang antas ng oxytocin, hindi lamang ang inyong katawan ang nakakaramdam ng epekto. Ang inyong pakiramdam ng koneksyon sa iba ay maaari ring magdusa. Ang mga pagbabagong ito sa hormone ay hindi lamang senyales ng pagtanda. Maaari nila itong pabilisin kapag pinabayaan. Ang hindi napagtatanto ng karamihan sa mga senior ay ang mga pagbabagong ito sa hormone ay maaaring tahimik na makaapekto rin sa utak na nakakaapekto sa lahat, mula sa memorya hanggang sa kalooban. Kaya paano naaapektuhan ng pagtatapos ng intimasya ang talas ng isip at katatagan ng emosyon sa pangmatagalan? Ang sagot ay mas makapangyarihan kaysa sa inyong iniisip, kalusugang pangkaisipan. Ang tahimik na unos pagkatapos ng sexual na pagkawalay. Kapag nawala ang intimasya sa buhay ng isang tao, ang epekto sa emosyon ay maaaring mas malalim kaysa sa inaakala ng karamihan. Para sa maraming nakatatanda, ang pagkawala ng sexual na koneksyon ay tahimik na nagbubukas ng pinto sa mga damdamin ng kalungkutan, lungkot, at maging ng pakiramdam na hindi sila nakikita. Ang kawalan ng pisikal na pagmamahal ay madalas na humahantong sa unti-unting paghina ng emosyonal na pagiging malapit hindi lamang sa isang partner kundi pati na rin sa sarili. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang sexual na aktibidad ay tumutulong sa paglabas ng makapangyarihang mga neurotransmitter tulad ng dopamine at serotonin na nagpapatatag ng kalooban, nagbabawas ng pagkabalisa, at nagpapalakas ng pangkalahatang kaligayahan. Kung wala ang mga natural na kemikal na suportang ito, maaaring magsimulang makaramdam ang mga senior ng pag-iisa, pagiging iritable o kawalan ng motibasyon nang hindi lubos na nauunawaan kung bakit. Nagiging mas mahirap kumonekta, mas mahirap magmalasakit, at mas mahirap makaramdam na tunay na buhay. Ang emosyonal na intimasya, maging sa pamamagitan ng haplos, pag-uusap, o mga pinagsasaluhang sandali, ay nagsisilbing pananggalang para sa isip. Pinapatibay nito ang pagpapahalaga sa sarili at tinutulungan ang mga senior na mapanatili ang isang matibay na pakiramdam ng pagkakakilanlan at layunin. Ngunit kapag humina ang pananggalang na iyon, ang mental fog, pag-iisa, at depression ay maaaring dahan-dahang pumalit. Hindi ito nangangahulugan na bawat senior ay nangangailangan ng madalas na pisikal na intimasya, ngunit nangangahulugan ito na ang ilang anyo ng makabuluhang pagiging malapit ay mahalaga para sa katatagan ng emosyon. Ang utak, tulad ng anumang iba pang bahagi ng katawan, ay nangangailangan ng estimulasyon
at koneksyon upang manatiling malakas. Ngunit ano ang kinalaman ng koneksyong iyon sa memorya, matalas na pag-iisip at pag-iwas sa paghina ng pag-iisip habang kayo ay tumatanda? Ang sagot ay maaaring makagulat sa inyo. Ang utak ay hindi nagre-retiro sa pagnanasa. Maraming tao ang naniniwala na habang tayo ay tumatanda, ang ating utak ay natural na nagiging hindi gaanong tumutugon sa stimulasyon, lalo na pagdating sa pagnanasa at intimasya. Ngunit iba ang sinasabi ng siyensya. Ang katotohanan, ang utak ay patuloy na naghahangad ng makabuluhang koneksyon at haplos hanggang sa mga huling taon ng buhay. Kapag ang sexual na aktibidad ay nananatiling bahagi ng inyong buhay, pagkatapos ng edad 60 pinasisigla nito ang mga pangunahing bahagi ng utak na responsable para sa memorya, regulasyon ng emosyon at talas ng pag-iisip. Ang stimulasyong ito ay nagpapalakas ng daloy ng dugo sa utak, nagpapataas ng paglabas ng mga kemikal na nagdudulot ng magandang pakiramdam tulad ng dopamine at sumusuporta sa pagbuo ng mga bagong koneksyon sa neural. Lahat ng ito ay tumutulong sa pagpapanatili ng kalinawan ng isip at maaaring maantala ang paghina ng pag-iisip. Gayunpaman, kapag nawala ang intimasya, nawawala rin ang makapangyarihang pakikipag-ugnayan na ito sa utak. Sa paglipas ng panahon, maaaring mapansin ng mga senior ang pagiging makakalimutin, hirap sa pag-concentrate o isang malabong pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Hindi lamang ito pagtanda. Maaari itong resulta ng isang isip na namimiss ang isa sa pinakamakapangyarihang mapagkukunan nito ng natural na stimulasyon. Ang pagnanasa para sa intimasya ay hindi nagre-retiro dahil lamang sa naabot ninyo ang isang tiyak na edad. Sa katunayan, ang pagbibigay pugay sa pagnanasang iyon ay maaaring isa sa mga pinakamatalinong paraan upang maprotektahan ang inyong kalusugang pangkaisipan sa darating na mga taon. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa individual na karanasan. Paano naaapektuhan ng pagkawala ng intimasya ang mga relasyong binuo ninyo sa buong buhay, lalo na sa inyong partnering? Ang emosyonal na distansya ay maaaring mas mapanira kaysa sa inyong inaakala. Ating alamin kung bakit ang mga relasyon ay nagdurusa kapag nawawala ang intimasya. Habang tumatanda ang mag-asawa, ang mga panggigipit ng mga isyu sa kalusugan, pagkapagod, rutina, at hindi nasasabing takot ay madalas na nagtutulak sa intimasya sa gilid. Ang nagsisimula bilang isang pansamantalang paghinto ay maaaring dahan-dahang maging buwan o kahit taon ng emosyonal at pisikal na distansya. Kapag nawala ang sexual na koneksyon, maraming mag-asawa ang nagsisimulang makaramdam na parang mga kasama na lamang sa bahay kaysa mga romantikong partner. Ang pakiramdam ng pagiging malapit na dating nagbubuklod sa kanila ay nagsisimulang masira, hindi dahil nawala ang pag-ibig, kundi dahil wala na ang pandikit ng intimasya upang patibayin ito. Ang pagmamahal, haplos at pisikal na pagiging malapit ay makapangyarihang mga kasangkapan na nagpapatibay ng tiwala, nagpapabuti ng komunikasyon at nagpapaalala sa parehong partner na sila ay ninanais at pinahahalagahan pa rin. Kung wala ang koneksyong iyon, ang maliliit na hindi pagkakaunawaan
ay maaaring lumaki at maging pagkadismaya. Ang katahimikan ay pumapalit sa tawanan at lumalawak ang mga puwang sa emosyon. Nakalulungkot, maraming senior ang tumatanggap sa paghinang ito bilang normal kahit na ang kanilang mga puso ay naghahangad pa rin ng pagiging malapit. Ang muling pagpapaalab ng intimasya ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa kabataan. Nangangahulugan ito ng pagpili na alagaan ang ugnayan na nagdala sa inyo sa mga dekada ng buhay. At maaari itong magsimula sa isang simpleng bagay tulad ng muling paghawak ng kamay o pagbabahagi ng tahimik na sandali ng pagiging bukas sa isa't isa. Ang kawalan ng intimasya ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong katawan. Pinapahina nito ang mismong mga relasyon na nagbibigay kahulugan sa inyong buhay. Ngunit higit pa sa emosyonal na koneksyon, alam nyo ba na ang sexual na aktibidad ay may papel din sa pisikal na kalusugan, partikular sa pagpapalakas ng immune system at pagpapabuti ng mahabang buhay. Ang nangyayari sa loob ng katawan ay maaaring makagulat sa inyo. Ang sexual na aktibidad ay nagpapalakas ng immunity at nagpapahaba ng buhay. Maaaring ikagulat ninyo, ngunit ang sexual na aktibidad ay higit pa sa pagpapatibay ng emosyonal na ugnayan. Mayroon din itong makapangyarihang papel sa pagprotekta sa inyong pisikal na kalusugan. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga senior na nagpapanatili ng malusog na antas ng sexual na intimasya ay madalas na nakararanas ng mas malakas na immune function. Iyon ay dahil ang pisikal na pagmamahal ay nagtitrigger ng paglabas ng endorphins at iba pang mga hormone na nagpapababa ng pamamaga, nagbabawas ng stress, at sumusuporta sa natural na mga sistema ng depensa ng katawan. Ang regular na intimasya ay naiugnay sa pinabuting heart rate variability, mas mababang presyo ng dugo, at maging mas mahusay na antas ng kolesterol. Ang mga ito ay hindi maliit na benepisyo. Ang mga ito ay nagpapahaba ng buhay. Sa katunayan, iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang mga nakatatanda na regular na nakikibahagi sa sexual na aktibidad ay mas mahimbing matulog, mas mabilis gumaling mula sa sakit, at maaaring magkaroon ng mas mababang panganib sa ilang mga malalang kondisyon. Tumutulong ang intimasya na i-regulate ang cortisol, ang stress hormone ng katawan, na kapag hindi napigilan ay maaaring tahimik na makasira sa puso, makapagpahina ng immune system at makapagpabilis ng pagtanda. Kaya habang marami ang nag-iisip ng pakikipagtalik bilang isang kasiyahan lamang, ito rin ay isang anyo ng preventive medicine, isa na sumusuporta sa sigla mula sa loob palabas. Ang katawan, kapag inaalagaan sa pamamagitan ng haplos at koneksyon, ay tumutugon ng may katatagan. Ngunit paano kung wala na kayong relasyon o wala kayong partner? Posible pa rin bang tamasahin ang mga benepisyo ng intimasya at haplos ng mag-isa? Ang sagot ay oo, at ang mga paraan upang gawin ito ay maaaring mas makabuluhan kaysa sa inyong inaasahan. Paano? Kung wala kayong partner, karapat-dapat pa rin kayo sa koneksyon. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko sa intimasya kahit na wala na kayong partner. Maraming senior ang namumuhay ng mag-isa dahil sa diborsyo, pagkabalo, o personal na pagpili,
Ngunit hindi iyon nangangahulugan na nawawala na ang pangangailangan para sa koneksyon. Ang inyong katawan at isip ay naghahangad pa rin ng pagiging malapit haplos at pagmamahal, at may mga makabuluhang paraan upang matugunan ang mga pangangailangang iyon ng mag-isa. Ang banayad na paghaplos sa sarili, maligamgam na paliligo, massage therapy, o kahit simpleng pag-aalaga sa inyong balat ng may intensyon ay maaaring magpasigla ng oxytocin at sumuporta sa emosyonal na kaginhawaan. Ang mga sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na sensasyon. Ito ay tungkol sa pagkilala na karapat-dapat pa rin kayo sa pagmamahal, pangangalaga, at ginhawa kahit mula sa inyong sarili. Maaari rin kayong makahanap ng emosyonal na intimasiya sa pamamagitan ng makabuluhang pagkakaibigan, pinagsasaluhang tawanan, taos-pusong pag-uusap, at oras na ginugol kasama ang iba na nagpapahalaga sa inyong presensya. Maging ang mga alagang hayop ay maaaring magbigay ng makapangyarihang emosyonal na ugnayan na nagpapasigla sa inyong espiritu at nagbabawas ng kalungkutan. Ang katotohanan, ang intimasya ay dumarating sa maraming anyo. Hindi ito limitado sa mga romantikong relasyon. Ang pinakamahalaga ay manatili kayong bukas sa pagbibigay at pagtanggap ng pangangalaga kahit sa maliliit na paraan. Dahil ang inyong pangangailangan para sa koneksyon ay hindi nagtatapos sa edad. Ito ay nag-e-evolve. At habang mahalaga ang emosyonal na katuparan, may isa pang makapangyarihang dahilan upang manatiling konektado sa inyong sensualidad: ang basagin ang katahimikan tungkol sa sexual na kalusugan sa pagtanda. Ano ang mangyayari kapag hinamon natin ang mga lumang tabu at nagsimulang magsalita ng hayagan tungkol sa intimasya sa ating mga huling taon? Ang epekto ay maaaring tunay na makapagpabago ng buhay. Ang kultural na hiya ay walang puwang sa inyong ginintuang mga taon. Para sa maraming senior, ang paksa ng sexualidad ay nababalot pa rin sa katahimikan at pag-aalangan. Pinalaki sa mga henerasyon kung saan ang mga ganitong paksa ay bihirang pag-usapan, maraming nakatatanda ang may mga hindi nasasabing paniniwala na ang pagnanasa at intimasya ay hindi naaangkop o kahiya-hiya pa nga kapag lumampas na sa isang tiyak na edad. Ngunit ang pagkapit sa hiya na iyon ay higit pa sa paglilimita sa inyong personal na buhay. Maaari itong tahimik na makasama sa inyong kalusugan at kaligayahan. Ang katotohanan, walang anumang hindi naaangkop sa pagnanais ng koneksyon, haplos, at pagiging malapit, gaano man kayo katanda. Sa katunayan, ang pagkilala sa mga pangangailangang iyon ay tanda ng emosyonal na lakas at paggalang sa sarili. Ang paglaya mula sa mga lipas na kultural na pamantayan ay nagbibigay daan sa inyong bawiin ang isang bahagi ng inyong sarili na maaaring naisantabi sa loob ng maraming taon. Sa pamamagitan ng hayagang pagsasalita tungkol sa inyong mga pangangailangan, maging sa isang partner, isang doktor, o isang pinagkakatiwalaang kaibigan, binibigyan ninyo ang inyong sarili ng pahintulot na maging ganap na tao muli. Mayroong tapang sa pagiging bukas at kalayaan sa katapatan. Hindi kayo masyadong matanda, masyadong huli, o masyadong malayo na. Ang inyong katawan, ang inyong mga pagnanasa, at ang inyong puso
ay mahalaga pa rin. Ang intimasya ay hindi lamang para sa mga bata. Ito ay para sa mga nabubuhay. Ngunit kung handa na kayong yakapin ang katotohanan ito, paano kayo magsisimulang muling kumonekta sa bahaging iyon ng inyong sarili ngayon? Ang landas ay maaaring mas simple at mas nakagagaling kaysa sa inyong inaakala. Sabay-sabay nating gawin ang unang hakbang. Paano? Muling pag-aalabin ang intimasya pagkatapos ng edad 60. Simula ngayon, ang muling pagkonekta sa intimasya pagkatapos ng edad 60 ay hindi nangangailangan ng malalaking pagbabago o imposibleng mga inaasahan. Nagsisimula ito sa pagbabago ng mindset, ang pagbibigay sa inyong sarili ng pahintulot na muling tuklasin ang pagiging malapit ng walang panghuhusga o hiya. Kayo man ay nasa isang relasyon o single, ang unang hakbang ay ang pagkilala na ang intimasya ay mahalagang bahagi pa rin ng kung sino kayo. Kung meron kayong partner, magsimula sa bukas at tapat na pag-uusap tungkol sa inyong mga pagnanasa, takot at emosyonal na pangangailangan. Maaaring magulat kayo kung gaano ninyo kapareho ng nararamdaman ang inyong partner, ngunit hindi lang alam kung paano ito ipahayag. Mula roon, ang maliliit na kilos tulad ng paghawak ng kamay, pag-upo ng mas malapit o simpleng pagpapahayag ng pagmamahal ay maaaring magsimulang muling buuin ang koneksyon. Ang pisikal na pagkilos ay maaari ring gumanap ng isang makapangyarihang papel. Ang banayad na ehersisyo, yoga o kahit pag-uunat ay maaaring gumising sa katawan at muling buuin ang kumpiyansa. Ang pagtugon sa anumang mga alalahanin sa kalusugan tulad ng erectile dysfunction o vaginal dryness sa isang pinagkakatiwalaang doktor ay maaaring mag-alis ng mga hadlang at magpanumbalik ng ginhawa. Huwag matakot na tuklasin ang mga bagong paraan ng pagkaranas ng intimasya, maging sa pamamagitan ng haplos, emosyonal na pagbubuklod o muling pagtuklas sa mga pinagsasaluhang interes. Kahit na wala kayo sa isang romantikong relasyon, ang mga kasanayan sa pangangalaga sa sarili at emosyonal na pagiging malapit sa iba ay maaaring magbigay sustansya sa inyong pangangailangan para sa koneksyon. Ang susi ay manatiling bukas sa posibilidad na ang bahaging ito ng inyong buhay ay hindi pa tapos. Ito ay nag-e-evolve lamang. Ang intimasya pagkatapos ng edad 60 ay hindi tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin sa kagalakan, sigla at pagiging malapit na nararapat pa rin sa inyo. Bilang pangwakas, kayo ay karapat-dapat pa rin sa haplos, koneksyon at pagmamahal. Habang ating pinagninilayan ang mga katotohanang ibinahagi ngayon, isang bagay ang nagiging malinaw: ang intimasya ay hindi lamang tungkol sa pakikipagtalik. Ito ay tungkol sa presensya, layunin at ang makapangyarihang paalala na kayo ay buhay pa, nakakaramdam pa at karapat-dapat pa rin sa pagiging malapit. Ang pagbitiw sa intimasya pagkatapos ng edad 60 ay hindi lamang nakakaapekto sa katawan. Umaabot ito sa isip, puso at espiritu. Maaari nitong iparamdam sa inyo na hindi kayo nakikita, walang koneksyon at tahimik na naglalaho. Ngunit hindi kailangang maging ganoon. Hindi kayo masyadong matanda para magnais ng pagmamahal. Hindi pa tapos ang panahon ninyo
para sa pag-ibig o pagnanasa. Kayo man ay nasa isang matagal ng relasyon o namumuhay ng mag-isa, ang pagkakataong makaranas ng koneksyon ay nananatili. Magsimula sa maliit. Bawiin ang mga bahagi ng inyong sarili na inyong isinantabi. Hayaan ang inyong katawan na kumilos, hayaan ang inyong puso na magbukas, at hayaan ang inyong boses na sabihin ang katotohanang maaaring matagal nyo nang itinago. Ang inyong ginintuang mga taon ay hindi ang katapusan ng inyong kwento. Ito ay isang pagkakataon upang mamuhay ng may mas malalim na kahulugan, magmahal ng may higit na karunungan at yakapin ang inyong sarili ng buo. Dahil kayo ay karapat-dapat pa rin sa haplos, karapat-dapat pa rin sa koneksyon, karapat-dapat pa rin sa pagmamahal. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo upang mamuhay ng ganap at totoo. Isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ko sa aking mga taon bilang doktor ay ang pagyakap sa bawat aspeto ng ating kaginhawaan, kabilang ang ating pangangailangan para sa intimasya at koneksyon ay hindi isang luho, kundi isang pundasyon ng isang masigla at kasiyasiyang buhay sa anumang edad. Ito ay tungkol sa pagbibigay-pugay sa buong pagkatao ninyo noon pa man. Ngayon, nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Maglaan po ng sandali upang pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo sa ating talakayan ngayon na plano ninyong isabuhay. Ang inyong mga pananaw ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring ikonsidera ang pag-subscribe para sa higit pang nilalaman na nakatuon sa malusog at empowered na pagtanda, at ibahagi ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayon, at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin ng may kagalakan at koneksyon.